Hanggang dibdib ang bahang idinulot ng malakas na ulan sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang biglang tumaas ang tubig sa bahagi ng Don Manuel Street. Ilang residente rin ang lumusong sa lagpas-tuhod na tubig sa Santo Domingo Corner Calamba Street habang inaanod ang mga lumulutang na basura. Sa bahagi ng Calamba Corner Don Pepe Street, isang lalaki ang lumusong sa abot dibdib na baha. Kanina naglinis sa kalsada ang ilang residente. Ngayong hapon may thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang iba pang balita, kaugnay ng lagay ng panahon, abangan maya-maya lang. Magandang hapon po. Direkta nang inatake ng Amerika ang Iran at 3 nuclear facility ng Iran ang binomba ng US military ayon kay President Donald Trump. Kabilang dyan ang pasilidad na dahil nasa ilalim ng lupa ay tinarget ng bombang kayang bumaon at sumabog sa ilalim na Amerika lang daw ang meron. Nakatutok si Mav Gonzalez. The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Hindi pa man tapos ang sariling deadline para umaksyon sa hidwaan ng Israel at Iran, inihayag na ni US President Donald Trump na binomba ng Amerika ang mga nuclear facility ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Base sa ulat ng isang local media, sinabi ni Trump na 6 na bunker buster bombs ang inihulog ng militar sa Fordo, habang ang iba pang nuclear sites pinuntiryan ng 30 Tomahawk missiles. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Isang di nagpakilalang US official ang nagsabing nagpalipad sila ng B-2 bombers, ang jet fighter na kayang magdala ng mga bombang bumabaon sa lupa para mapasabog ang mga underground facility ng Iran. Banta ng Amerika sa Iran, kung hindi ito titigil sa mga pag-atake sa Israel, hindi dito nagtatapos ang pag-target nila sa ibang pasilidad ng Iran. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Nagpasalamat naman ang Prime Minister ng Israel sa Amerika. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump, I thank you. Naalarma ang Secretary General ng UN sa anyay banta sa kapayapaan at seguridad sa iba't ibang bansa. Panawagan nila sa iba pang bansang kasapi ng UN na pahupain ang tensyon. Nagpahayag din ng pagkabahala sa aksyon ng Amerika ang iba't ibang bansa, habang ang grupong Houthi sa Yemen na kampi sa Iran nagsabing handa silang gumanti. Ang Iran palaban pa rin, gumuhit sa langit ng Jerusalem at West Bank ang mga bakas ng Iranian missiles. Pero ayon sa kanilang Prime Minister, lubhang mapanganib ang nangyari. Sumulat na sila sa UN para kondenahin ang ginawa ng Amerika na anila paglabag daw sa UN Charter at International Law. Giit ng Iran, ang kanilang nuclear program ay para sa kapayapaan. Pero naniniwala ang Israel at Amerika na puspusan ang nuclear weapon program ng Iran ayon sa defense analyst at profesor na si Dr. Renato de Castro. Ang issue ng Amerika ng Israel, bakit ka nag-enrich ng uranium? Kasi pag nag-enrich ka ng uranium, ginagamit mo na yung mga, kumbaga yung nuclear, yung component na para mo gagamitin sa bomba. Sa isang social media post, muling nagbanta si Trump na anumang pagganting gagawin ng Iran ay hihigatan ng puwersa ng Amerika. Ayon sa mga defense analyst, ginawa lang ng Amerika ang sarili bilang target. Sabi pa ng defense analyst na si Dr. Renato de Castro, sa puntong ito, walang katiyakan kung ano pang bansa ang maaaring madamay. War is in the realm of uncertainty. Pag inumpisahan mo na talaga yung gulo, hindi mo malalaman kung paano magre-react yung kalaban mo at sino yung papasok. Pero asahan na raw na maaapektuhan nito ang mga OFW pati na ang presyohan ng petrolyo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nakuna na video ang sinasabing pagpapasabog ng isa sa 3 nuclear facility sa Iran na tinarget ng pambobomba ng Amerika.
May tila kumislap din na nakita sa kalayuan. Kuha ito sa Isfahan, kung saan ang isa sa 3 nuclear facility ng Iran na pinasabog ng US military. Hindi pa maberipika ng Reuters ang petsa ng nakunang video. Pero tumaraw ito sa mga lokasyon sa Isfahan. Magpapatawag ng pulong kagnay rito ang International Atomic Energy Agency. Wala pa naman daw silang nadidetect na mataas na antas ng radiation matapos ang pag-atake. Kahit umiiral ang Alert Level 3 o voluntary repatriation sa Israel at Iran, may mga OFW sa Israel na nagdadalawang isip umuwi sa kabila ng panganib. Nakatutok si JP Soriano. Sa pag-ulan ng long-range ballistic missiles ng Iran sa Israel, nadamay ang hotel sa Tel Aviv kung saan nagtatrabaho ang mga OFW na sina Ann at Michelle, hindi nila tunay na pangalan. Sa amin, Diyos, ayun na yung mga sunog. Oh. Uy, anding! Sunog? Tingnan nga yung kwarto natin. Diyos ko, Lord. Kwarto mo din? Oo, di na kami. Ewan ko, siguro, di ako makapasok eh. Matapos magtago sa bomb shelter, tumambad sa kanila ang epekto ng pambobomba. Ay, Diyos ko, Lord. Bumagsak yung elevator! Ha? Ayan, oh! Nabasa? Anong time po na sumabog, nandun kami sa shelter. Narinig namin yung kalabog, nakita namin yung pagyanig ng dingding, ng kisame, yung alikabok. Sa kabila, baka po pwede pa lumusot-lusot. Doon na namin nakita kung gaano ang sira na nangyari sa tinitirahan namin, na doon na kami talaga kinilabutan ng sobra. Nagbabagsakan pa! Ang mismong embahada sa Israel sa Pilipinas, first time ding nadinig ang matitinding pagsabog sa nakalipas na maraming taon. Yung foundation ng embassy, yung Chancery Building, na medyo yung parang nag-vibrate, no? So, since June 13, ngayon lang namin naramdaman yung ganun na may impact. Opisyal nang isinailalim sa Alert Level 3 ang Israel at Iran, bunsod ng mahigit 1 linggo na nilang gantihan ng airstrikes. Voluntary ang pag-uwi ng mga Pinoy kapag Level 3. Pero ang mga hotel worker na nakausap ng GMA Integrated News, hindi pa raw muna uuwi. Pag umuwi ka ng Pilipinas, makakatanggap ka ng halaga, sabihin na natin na 150,000. Ilang weeks mo lang siya magagamit, mag-a-apply ka pa ulit. Saan ako kukuha ng source? Saan ako kukuha ng panggastos ko? Kung sakali raw na itaas sa Alert Level 4 o mandatory repatriation ng status sa Israel, may panawagan ang mga OFW. Yung issue na meron kaming employer na pwedeng ma-applyan agad. Ang Pilipino namang kritikal at naoperahan, nasa ICU pa rin at kailangan ng isa pang operasyon kapag naging stable na ang kondisyon, ayon sa embahada sa Tel Aviv. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa biglang buhos ng malakas na ulan, muling nalubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila. At ang ilang residente nagbangka para makatawid. Nakatutok si EJ Gomez. Dulot ng malakas na ulan, malawakang baha ang naranasan sa Maynila kahapon. Ang Espanya Boulevard nagmistulang ilog. Dahil lampas binti ang baha, ang ilan sumakay na ng bangka. Umabot yan hanggang sa Dapitan Street. Sa Maceda Street, gutter deep ang baha. May iba ring sinuong ang baha sa Kundiman Street sa Sampaloc. Yung mga tao po, naglakad na lang sila. Nabuhat-buhat nila yung mga sapatos nila. Yun, kasi yun, basang-basa po talaga sila. Sa Kundiman Street, marami po ang mga pinasok ng bahay. Kasama po dito yung bahay po ng mga officials. Ang residenteng ito, inangat ang mga gamit para hindi mabasa ng baha. Kabi-kabilang traffic ang dinulot ng baha, gaya sa Dimasalang Street, sa Laon-Laan Road at Maria Clara Street. Sa Espanya, halos bus na lang ang dumaraan noong kasagsagan ng malakas na ulan. Wala, apektado po talaga kami kasi hindi kami makapamasada. Sobrang traffic, halos hindi na gumagalaw.
Ang traffic umabot hanggang mag-aalas 11 kagabi, gaya sa Blumentritt. Ito yung kahabaan ng New Antipolo Street sa Tondo, Maynila, kung saan umabot daw hanggang sa tuhod ang baha ayon sa mga residente. Kita sa aking gilid ang mga basura na naglitawan noong kasagsagan ng baha. Inabot po hanggang tuhod po. Then ito nga po yung mga basura, naglabasan po ma'am. Tapos yung mga daga rin po, ayun nga, nakakadiri, nakakasuka. This month po actually nag-declogging. Bali meron naman po tayong weekly clean up drive po. Tapos parati pong pinapaalanahan po yung mga residente po na huwag basta-basta ng mga kalat or magtapon po sa mga drainage. Pasado alas 10 ng gabi nang humupa ang baha sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan sa bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Davao Region at Surigao del Sur. Habagat o southwest monsoon naman ang nagpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Soc-Sargen, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Gayon din sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at natitirang bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Localized thunderstorms na nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to intense rains ang posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Zambales, Marinduque, Quezon, Aurora at Oriental Mindoro. May chance rin ng light to intense rain sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Light to moderate rain naman sa Metro Manila simula bukas ng umaga hanggang gabi.